Naku, nabastusan daw ho itong si Pinky Lacson doon sa ilinabas ng mga taga-minority na report kaugnay dyan sa ginagawa nitong si Pinky na pagliligaw ng usapan dyan sa Blue Ribbon Committee. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang interview nitong si Pinky kaugnay dyan sa kung tawagin niya na yan, disrespect. Naku, matindi talaga. Disrespect. Anong disrespect na pinagsasabi nitong si Ping Lacson? Gayong ikaw mismo, mantakin mo, chairperson ka ng isa sa pinakamakapangyarihang komite diyan sa Senado na kung saan tinatanong ang resource person, ang sumasagot committee chairperson. Palakpakan ho natin si Ping Lacson. Senator Ping Lacson slammed the release of the Senate Majority Black Report on the flood control inquiry, calling it a symbol of disrespect of both the committee and the entire upper house. Anak ng Petrang Garabata. Disrespect. Kung okay, pagpalagay na natin. Sige, bigay na natin sa kanya yung disrespect. Dahil yung ano na yan. Siguro dahil nakaladkad yung pangalan ni Martin Romualdez, kaya disrespect. Di ba? Baka yun ang dahilan. Pero ang ating nakikita dito, yarin lamang na walang matinong lumalabas dyan. Hindi natin matumbok-tumbok kung sino yung mga mastermind. Nabor yung siguro yung mga taga-minority. Kami na lang. Maglalabas na kami ng aming observation report. Base dun sa ating nakitang chart, talagang lahat na lang ho ng mga key player o yung mga individual na talagang mainit ang pangalan dito sa usapin ng flood control. Iisang pangalan ang kanilang tinuturo dyan. Martin Romualdez. Ngayon ho mga kababayan, siguro nakita nitong si Pinky, nandun ang pangalan ng kanyang amo. Kaya medyo hindi ho niya nagustuhan yung minority report kaugnay nga dyan sa inquiry na yan sa Senado. Pakinggan ho natin ang kabuuan ng kanyang interview dyan sa ito ho muna pala tayo kay Vince Dizon. Ito real talk, ito ho talaga ang nangyayari dyan sa Senado. Ito, pakinggan ho natin itong si Vince Dizon. Ito na ho ito. Okay. Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuin muna natin yung... Ang sabi ho ng Pangulo, ito daw ang sabi ng Pangulo kay ano lang naman to, meme lang to. Unahan ko na kayo, meme lang to. Pero ito yung nangyayari ngayon dyan sa usapin ng mga maanumalyang flood control project. Kumbaga, in-splice to para lumabas na mismo sa bunganga nitong si Vince Dizon, itong isa pang baklita na hindi natin malaman kung anong pinagagawa dyan sa DPWH. Kung ano nangyayari ngayon dyan sa ahensya na yan. Anong pinag-utos sa'yo ni Marcos Jr.? Sagot! Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuin muna natin yung pagnanakaw. Kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Yun. Maliwanag ho. Ang sabi daw ho ni Marcos Jr. Itigil na muna. Kasi ginamit lang daw sa pampersonal. Ngayon, planuhin na daw ng mas maigi. Palakpakan ho natin. Planuhin yung kung paano pa mapapalaki yung mga unprogram appropriation at yung mga flood control projects. Di ba? Palakpakan ho natin itong si Vince Dizon. Dito sa bahagi ng video natin na to, rumekta na ho kagad tayo dito sa kabuuan ng interview nitong si Pinky dyan sa GMA News. Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Balitang Hali. Grabe, magandang Pambira, gigil itong si Pinky. Dapat interviewin nyo ako. Kailangan ko mailabas ang aking mga saloobin. Dahil sa sobrang pagkabading ko, kailangan ko lahat ng mainstream media na mapakinggan ang aking sasabihin. umaga. Kay Connie rin, magandang umaga. Opo. Binasa niyo po ba yung minority report at may maitutulong ba ito sa magiging committee report ninyo? Wala, hindi ko binabasa. Alam mo, Rafi, respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate as an institution. Kasi wala sa rules namin Tinutukoy niya yung respect. Anak ng tao ka, kung meron ka respeto sa komite, nag-resign ka, anak ng tao ka, para mapatagal nyo lamang ang usapan at hindi kayo mag-hearing, nag-resign ka, inamo ka, linigawan ka, pinakiusapan ka, tapos bigla babalik ka. Ngayon, magdadahilan kayo na kesyo importante ang budget. Kailangan natin pag-usapan yung budget sa kanayang Blue Ribbon Committee. Natapos na lahat-lahat, nagpaskot bagong taon na, ngayong January, ngayon ka palang mag-hearing. Alin kaya ang disrespect? Alin kaya ang mas disrespectful? Yung inaabangan na sambayan ng Pilipino na may pagpapatuloy at talagang tutumbukin natin yung mga mastermind dyan sa mga anomalyang flood control na yan o yung mga nasa minority dahil nakikita nila na wala ng direksyon yung committee na yan kaya sila nagsasalita ngayong mga panahon na to. Tanong lang naman ho natin yan sa ating mga kababayan. Kayo na hong sasagot yan. Alin ang mas disrespectful? Sa kahaba-haba ng panahon, hinihintay
naghihintay ng sambayan ng Pilipino na mag-hearing dyan sa buwisit na Blue Ribbon na yan. Hindi nag-hearing yung Pinky na yan. Nag-resign, nagpaligaw, nag-inarte, tapos mag-chairperson din pala. Pambihirang. Di ba? Tapos nung nakita ng mga taga-minority, wala nang kinahahantungan ng hearing nila, nagsalita sila. Ngayon, sila pa ang disrespectful. Palakpakan nun natin ang aso ng mga oligarko at ang aso nitong si Martin Romualdez. Kaya wala nang tiwala sa sambayan ng Pilipino. Lahat ng post na makita ko sa iyo, Ping Lacson, minumura ka ng sambayan ng Pilipino dahil sa mga pinaggagawa mo na walang yaka. Yun nga, paki-elaborate nga po, bakit po itong pababastos on your end? Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, isa lang ang Blue Ribbon. Paano pini-preempt? Ngayon pa nga lang, di ba wala kang nakikitang ebidensya na maglilink kay Martin Romualdez sa lahat ng kabuktutan na yan? Wala kang nakikitang direktang ebidensya, buwisit ka. Anong talagang mapipreempt? Pinipreempt na, nakikita na nasambay ng Pilipino. Pati yung mga ordinaryong miron, yung nag-uumpukan sa kanto, alam na nila na ang mga mastermind nasa Malacanang at House of Representatives. Pero mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, si Alcantara, si Bernardo, ayun, nasa witness protection program na. At yung iba kinukonsidera pang gawing state witness. Gaano ba kalayo yung posisyon nitong si Bunoan dito kay Bernardo? Isang hakbang lang ho yan, undersecretary. Ang promotion yan secretary. Huwag tayong maglokohan dito. Undersecretary? Undersecretary, nagdadala ng bilyon sa parking lot ng Diamond Hotel? State witness, palakpakan ho natin ang mga walang niya. Di ba ganyan ho tayo gagawin nitong mga tao na to? Bakit daw pinipreempt? Paano hindi ipipreempt? Anak ng tokwa, ang takbo pa lang ng hearing mo, alam na namin kung ano magiging script. Alam mo yung teleseryeng Pilipino, magsasampalan pa lang sila, alam mo na ang susunod na mangyayari. Di ba? Mahirap. Ganito. Tatulong, aalipustahin, yayaman, gagante. Ganyan na ganyan. Yung Blue Ribbon na yan. Teleseryeng Pilipino, walang plot twist. Anak ng tokwa, rekta. Absuelto si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Okay, tuloy. Ribbon Committee na may 70 members, hindi 9. Plus 3 ex officio, so bali 20. So ang signatures na kailangan dyan, at least 11, para ito ma-report out sa floor. Pag nasa floor, i-report out ko, magkakaroon ng interpellation, at pagkatapos papasok yung period of amendment, at doon sila mag-amend kung anong gusto lang input. Hindi. Ano tayo? Ayaw mo yung partial committee report ng minority. Maglabas ka ng partial committee report mo. Tingnan natin. Tingnan natin yung chart na gagawin mo. Ano ilalagay mo doon? Curly Vizcaya, mastermind. Ano ilalagay mo doon? Bong Revilla, mastermind. Pinakataas ng triangle, siya. Sama doon sa final committee report na i-adapt sa plenaryo. Matagal na silang mga legislators, maski sa House, ganyan din naman ang procedure na sinusunod. Bakit hindi nila sundin? Bakit kailangan pangunahan nila yung nag-iisang Blue Ribbon Committee? Ulitin ko, isa lang ang Kasi nga wala nang kwenta yung ilalabas mong report. Anak ng tokwa, wala kang makitang koneksyon kay Martin Romualdez sa lahat ng buruhahan na to eh. Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. So yon pinangunahan po yung hindi pa inilalabas na committee report. Pero tama po ba na pwede rin sila mag-submit ng dissenting committee report? Wala rin sa rules yun, pero pwede lang gawin yon para ma-incorporate. Pero dapat i-take up yun sa plenaryo. Sa tamang panahon, at the proper time, they can always introduce amendments. Kung gusto nila i-amend na gusto nila isabihin nila isangkot. Pagdidebatehan namin yun, kung tatanggapin nyo ng mayorya, kasi pagbobotohan niya, each and every individual amendment, pinagbobotohan sa plenary. At yung manalo, yung kanilang inintroduce na amendment, magiging part yun ng committee report, yung final. May balak po ba kayong kausapin pa si Senator Amy Marcos o Senator Marcoleta patungkol po dito? Wala, hindi lang ako kinakausap Media kinakausap nila, ba't ko naman sila kakausapin? Lumalabas po kasi pareho. Paano ka kakausapin? Anak ng tokwa, aso ka ng mga oligarkot ng mga taga-Malacanang. Bakit ka pa kakausapin? Sige nga. Nasaan si Tri G. Bolivar? Nasaan si Adrian Bersamin? Bakit hindi pinurso yung mga sinabi nitong si Bernardo doon sa Diamond Hotel? Bakit hindi dinikdik yung punto na yon? Bakit? Para hindi ma-implicate yung mga tauhan ni Marcos Jr. at taga Malacanang? Anak ng Petrang Garapata. Lokohan. Walang kayo halos na pinagbabasehan eh. Kaya lang magkaiba o at least doon sa punto nila, meron na silang pinapatunguhan. Pero sa inyo, hinihintay pa nga kung ano yung magiging resulta ng inyong ilalabas na report. Merong proper time for that. Mag-introduce. Supot kasi, bading kasi. Hindi niya kayang pangalanan si Martin Romualdez eh. Sakit toping. Anak ng tokwa. Hindi mo kaya yung chart na ginawa ng taga-minority na ilalagay mo lahat ng mga resource person na nagsalita.
malamang malamang ang tinuturo si Martin Romualdez at si Saldico. Hindi mo kayang ilagay yon sa committee report. Kahit baka recommendation lamang na dapat imbestigahan, kasuhan o kung ano pa man. Hindi ho yan kayang gawin ni Ping Lacson. Akot na lang yan sa mga oligarko niyang amo. Ito sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Doon po sa muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee ay may nabanggit ho kayo shut the F up. Sino po yung pinatutungkulan nyo rito? Yung mga nagkikriticize ng wala sa lugar, yung wala sa katwiran. Okay lang naman. Pangalanan mo, kaya kasi nasabi mong bading Pangalanan mo, tinanong ka pangalanan mo. Oh, hindi. Yan ang problema Pangalanan mo kung sino yan. Kung talagang matapang kami, pa-shot ka pa dyan na F up, di ba? Diretsuhin mo, sino yan? Sino yung mga nang-criticize? Pambihira. Hindi ka i-criticize kung meron direksyon ang ginagawa mo. Ngayon, kung puro kabalbalan ang ginagawa mo dyan sa committee na yan, sorry na lang, talagang makikriticize ka dyan. Tsaka normal lang ang criticism sa pamahalaan. Ang problema, ba't ka nasasaktan? Di ba? Nasasaktan ka kasi merong basihan yung kanilang mga sinasabi sa criticism nila, di ba? Naman mag-criticize, pero ilagay sa ayos, yung constructive, hindi yung para manira lamang. Yun ang Ito, constructive criticism. Bakit hindi mo pinurso yung point nitong si Bernardo na nagdala siya ng bilyon-bilyon dyan sa garahe ng Diamond Hotel? At itong si Tragy Bolivar at Adrian Bersamin, sila yung key player doon sa issue na yon. At tila bagang hindi talaga, walang gigil dahil mga taga Malacanang yung mga involved, walang gigil Pero kay Curly Discaya, ano ang natuwa? Hindi ko pinagtatanggol dito si Curly. Wala akong pakialam dyan, kaya mabuo sa kulungan yan Parehas lang tayo dito. Ika nga, pantay-pantay lang tayo dito. Wala akong pakialam sa mga yan. Ang pinag-uusapan natin dito, actually kahit nga merong madamay na Duterte allied congressman, senator, dito sa issue na to, kung talagang meron silang kasalanan, walang problema, ikulong nyo rin yung mga yan. Kaso wala. Kasi kung meron, yun ang una nilang tatrabahuhin. tungkulan ko. Walang particular na person. Kung if they feel alluded to, then so be it. Nabanggit niyo po hindi niya Sugot nabasa ka lang. yung may committee report na or yung report na nilabas nila. Pero dito po may pinapatungkulan sila na si Congressman Martin Romualdez daw po yung may pananagutan doon sa flood control scandal. Ano pong tugon niyo rito? Mako-consider ng komite sa committee report yung testimonya ni Gutesa dahil yun ay sinumpaan niya naman sa harap ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam kung ano pa yung magiging evidentiary value noon kasi hindi naman siya humarap sa DOJ at saka sa Ombudsman. But as far as the committee, okay yun. Kasi sinumpaan niya sa harap ng committee. So, isasama yun. Kaya lang, siyempre, sasabihin din natin na walang backup na ebidensya, dokumentaryo man o testimonya ng iba. Ano pa ba yung sinabi ni Saldico? Para- Wala. Yung sinabi ni Saldico, appropriation chairperson. Kumbira, wala daw backup. Ano pa kailangan ng backup? Ikaw na mismo nag-deliver ng pera dyan sa Tamarin Street. Susugan yung kanyang testimonya. Ngayon, ito naman sa usapin ng Golden Pheasant. At least meron nga yung lead. Kasi alam mo, in-identify positively nung dalawang staffers noong tenant ng dating may-ari, si Mr. Rico Ocampo. Kasi ang dating may-ari niyan, si Doris Ho, Magsaysay Ho, no? Binenta niya doon sa Golden Pheasant na ang majority stockholder, talagang majority, parang 99% yata yung nakita ko, a certain Jose Raulito Paras. Si Attorney Paras, siya nakaupo sa tatlong, as board member, sa at least tatlong kumpanya ni dating Speaker Romualdez na nakaugnay, hindi ko sasabing kumpanya. Pero maliwanag na ito, halos public knowledge naman, na pagmamayari ni dating Speaker. Ngayon, dokumento against dokumento ito. Nung in-identify si Discaya, dininay niya. Pero under the Philippine jurisprudence, sa rule on evidence, mas matimbang yung positive identification kaysa sa denial. Established na yan. Established jurisprudence. So, si Discaya can deny all he wants, pero the mere fact na positively na-identify siya ng dalawa, na siyang nagpapaalis sa kanila doon sa property na iugnay kay former speaker, says a lot. And this could, at the very least, give a lead to the fact-finding team ng Ombudsman halimbawa if they want to pursue. So yun ang binabanggit niyo pong link nitong si dating Speaker Romualdez at ng Golden Pheasant yung nakaupo doon sa board. Pero ang committee po ba may effort pa para talagang patibayan pa yung link na ito or mag-imbestiga pa further para talagang mapatunayan talaga yung pag-aari nitong bahay na ito? Meron. Sa susunod na pagdinig, Kailan yan? iimbitahin Next year na yan. Next year, 2027, January. Kailan? Bigyan mo kami makatotohanan ng date dito, Ping, ha? namin yung si Attorney Paras. Kaya ka. Para kung sabihin niyang sa kanya talaga yon, yung Golden Pheasant na siyang buyer o yung vendee noong property at hindi kay Speaker Romualdez, ipaliwanag niya sa BIR kung ano ba yung financial, yung kapasidad niya, no, yung wherewithal
para bumili ng ganong kalaking halagang bahay kasi hindi biro-biro yung halaga ng bahay. Masyadong mahal. Opo. Meron ho bang effort na imbitahan itong si Speaker Romualdez para magsalita sa inyong komite? Inibita na namin siya noon kaya lang nag-decline. Hindi naman namin pwedeng pilitin maski sinong miyembro ng House of Representatives dahil nga doon sa time-honored tradition na yung interparliamentary courtesy. In the same manner, hindi naman pinipilit ng House na mag-imbita ng sitting senator. Mapunta naman po tayo sa Cabral Files. Sinabi nyo na may 5 cabinet secretaries na nababanggit dito po sa Cabral Files. Sino-sino po ang mga ito? Hindi ko masasabi kasi nga ino-authenticate pa yan ng DPWH Pinapa-authenticate namin yung tinatawag na Cabral Files. Kaya until and unless ma-authenticate yan ng DPWH at sinabing ito talaga ay bahagi ng kanilang official record sa kanilang departamento, pwede sigurong gawing As if naman nasasabihin ng DPWH na official yung mga record na yun. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, hindi official yan. Panigurado, hindi deny ho nila yan. Awak ni Marcos Jr. Wantakin nyo ba naman? OP, Office of the President, ES, Executive Secretary, Special Assistant to the President. Ganun ho yung mga initial na nakalagay. Paano sasabihin ng DPWH na yan talagang official documents ng DPWH? Posibleng mangyari ho yan mga kababayan. Napaka-imposible ho. publiko, gawing public yung pag-identify. Hindi lamang nung sinasabing 5 cabinet secretaries, kundi kung sino pa yung nakalista doon. Pero alam mo, Rafi, yung sinasabing Cabral Files na allocables, unless ang motibo para magkaroon ng allocables, kumuha ng kickback, di ba? Yun, talagang listahan lang yun. Kasi sa net yun masasama Ang analogy ko nga dyan, kung ang motibo mo, makakuha ng komisyon o feedback, kaya ka merong allocable, mayan tulad dito sa, halintulad dito sa at the very least, planned robbery. Pero kung wala naman, at ang pakay mo ay magbigay ng proyekto sa iyong distrito, sa mga constituents, walang problema doon. There's no problem at all. Kasi talagang katungkulan din naman ng mababatas sa oversight na yung nakaligtaan sa net, punuan sa pamamagitan ng mga amendment. Ang sinasabi naman po ni Congressman Leviste, 99% ng mga nasa listahan ay napunta sa GAA. Gaano ho ba kasignifikat ito? Hindi ko masabing, hindi ko maano yun. Hindi niya masabi. Kasi pagka nasa GAA, yung 90% ng ibig sabihin, talagang yung pondo lumabas. Ibig sabihin, talagang yung project talagang napondohan. Ayun, ito si Ping Lacson, hindi niya na humasabi. Hindi ko ma-confirm yun. Hindi mo Kasi confirm. nakita ko parang hindi abot ng 99% yung nasa allocable na na-adapt sa GAA. Kasi may mga amendments na pumasok Opo. Actually, sinabi niyo po yun dun sa pagdinig. 95% meron na raw mga kontratista at majority or 99% nga ay nasa GAA na raw po. At so, may imbitahan pa rin po ba siya sa susunod na pagdinig? Si Congressman Leviste? Kung gusto niya mag-attend at magdagdag pa ng kanyang salaysay, welcome siya. Masisino naman welcome sa committee kasi public hearing yan Kailan po yung susunod na pagdinig, Senator? Sikapin namin kung may puwang next week kasi mag-resume na kami ng session o kaya week after next. Kasi next week, inaasahan ko na matatapos na yung aming partial committee report. At plano ko i-report out sa floor, magsi partial committee report para mapagbutuhan. No? Paano ba yan? Yung partial committee report mo, napanish na, naunahan ka pa ng minority. Sila alam na nila kung sino mastermind. Ikaw, di mo pa rin alam. Ganon ka kabading. Kung ano yung mga portion doon na i-adapt as yung sa bahagi ng partial committee report. Doon dapat nga pumasok yung sinasabi nilang minority report hindi sa ginagawa Sobrang ding. nila ngayon. Doon nila ipasok sa amendment. So, ang sinasabi niyo po, meron pa silang tsansa na pag nakukulangan sila, pwede silang dumalo ron. At kung may ebidensya sila, doon po ilabas sa mga susunod na pagdinig. Hindi lang sa pagdinig, yung nakapaloob sa minority report na tinatawag, ipasok nila sa amendment at the proper time. Okay. Pagka nasa plenaryo na dinidebate, yung committee report. Makuha ko na rin po yung opinion nyo. Sangayon po ba kayo doon sa mga ginawang state witness? Nag-undergo sila ng evaluation sa WPP, sa DOJ. So, hindi sasabi para mo? ako maghusga kung ano yung kakulangan. Hindi, maghusga ka. Kasi ano mo yan ika nga, na ikaw ang nag-iimbestiga dyan sa kumbaga, Blue Ribbon Committee, di ba? Dapat ibigay mo sa amin ang iyong mga punto de vista, kaugnay dyan sa na yan, dyan sa pagdinig na yan, dyan sa WPP na yan, dyan sa state witness na yan. Sa tingin mo, dahil ika nga, seasoned investigator ka, kilala ka bilang mahusay na pulis. Sa tingin mo ba yung mga kinuha nila, mga yusek, one step away lamang, one step below lamang sila nitong si Bunoan, yun yung mga ginawang tag dito, state witness, pabor ka ba doon? Anak ng toko, isa sa mga most guilty yun, Undersecretary yun, Brad.
Yan. o kanilang qualification because may proseso dyan at may mga requirements na sinusunod. Paano pagka-corrupted yung proseso? Tinatanong ko paano pagka-corrupted? Dahil ang isa sa mga talagang nadadali dito, presidente. Paano lahat ginagawa ng mga taga-Justice Department para mali siyang usapan at maabsuelto yung mga posibleng mag-link kay Marcos Jr. dito sa skandalo na to? Hindi ka ba napapaisip bilang seasoned investigator? Hindi ba? Okay. At ang sinasabi niyo po, yung ibang wala pa sa WPP ay pwede pa at may chance pa pag mag-cooperate sila at magsabi talaga ng kanilang nalalaman. Call na ng DOJ yun. Kung may mag-apply at sa tingin nila, pwedeng tanggap. Tinanong ko nga yun Sabi naman ni Prosecutor General Padulyon, pwede. Basta mag-fully cooperate at makakatulong. May mga pamantayan dyan May mga panuntunan na kailangan yung materiality ng kanilang testimonya, tapos pwedeng i-corroborate on material points, tapos indispensable yung kanilang testimonya para sa conviction ng mas nakakataas na mga personalities at hindi sila yung most guilty. Opo. Napag-usapan din po doon sa hearing yung restitution At sinabing sila Diskaya pa raw yung feeling ay napagnakawan. Ano pong position niyo doon? Oo. Tama yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Medyo makapalang muka. Kasi ang nakuha nilang kontrata mula 2016 hanggang 2025, period ng... Ako doon sa angulo na yon, masyado lang madalahira bunganga nitong si Curly Diskaya. Kung wala kang matinong sasabihin, wag mo nang buka bunganga mo. Anak ng tao ka. Simple lang Di ba? Hindi naman siya tinuturuan ko pero foul talaga yon. Kayo ay nasasangkot sa napakalaking skandalo. At dito sa pinag-uusapan natin dito, mga falsifikadong flood control project, mga ghost project, ang ating pinag-uusapan dito na kung saan mga kontratang nakuha nyo sa pamahalaan. Di ba? Pinakamagandang doon, sa mga napatunayan, willing naman ho kami mag-restitute sa mga napatunayan na meron kaming kakulangan sa aming ng ginawa. Pero outright na kukunin yung pera namin na hindi namin, sisingilin kami ng pera na hindi naman namin alam kung ano yung pinagbasihan ng amount na kukunin sa amin. Hindi naman ho namin alam kung ika nga, di ba, nasa tamang ano yun. Pero willing kami magbigay, willing kami magbayad. Pero yung sasabihin na parang pinagnakawan, Brad, sabihin ko sa iyo, Curly, kung hindi mo naiintindihan yung pinasok mo na yan, kayo ho ay naaakusahan na ika nga dinispal ko yung kaban na dapat sana panggawa ng mga flood control project. Yun ang inaakusa sa inyo. Hindi simpleng aligasyon lamang to. Matinding skandalo ang kinasasangkutan nyo dito. 10 years, 207.5 billion. Na-point out ko na ito noong sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para sabihin sila pa yung pinagnakawan. At saka medyo nadulas siya nung tinanong ko siya bakit naniningil siya sa mga kongresista. Ay sinabi niya, yun nga, naniningil daw siya. Paano nagkautang yung mga kongresista sa kanya? Alam mo, subliminal yun and that can be pursued. Ang ibig sabihin nun, as a contractor, nag-a-advance talaga siya sa ibang mambabatas o sa ilang mambabatas. Ngayon, dahil nagkagulo, dahil doon sa flood control anomaly, naniningil siya ngayon, nagpapa-reimburse. So yun, dulas ng dila yun Giveaway yun Yun na, dulas na akong dulas. Punta na ho tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. Dito, ika nga pandiinan natin tong si Attorney Rowena Guanzon. Lagay lang kita dito, Pinky Pag-uusapan nila dito yung yung kaibigan mo sa Malacanang na si Auntie Claire. Okay? Claire Castro, sinampahan po ng civil libel. Nagkakalaga ng 110 milyong piso ang isinampalaban nga dito kay Yusek Claire. Ano ba ang inyong masasabi? Bakit marami nagtatanong bakit walang kulong at pera lang ang gusto nga hingin na mula sa respondent? Kasi for every unlawful act, for every crime, there attaches a civil liability. Pwede mo namang i-file yun sabay doon sa criminal case pag-file niya or i-file niya separate. Ang ginawa ni Congressman Leandro Leviste, he filed a separate suit for damages under the civil code. So, acts contrary to law, di ba? Opo. Good customs, yan ang basis niya. So, pero ang unlawful acts, yun yung unlawful acts constituting libel. So, number one, identified si Congressman Leviste directly. Sinabi ang pangalan niya, ni Castro. Number two, nagsabi si Castro ng mga salitang nakakasira ng reputasyon at honor ni Congressman Leviste or accuses him of a crime. In this case, sinasabi ni Castro na syndicated estafa daw itong ginawa ni Congressman Leviste. Number three, well, there's malice, okay? May malice siya. Tingnan natin sa pagkasabi at sa facts, no? So, in this case, yung mga elementong yun ay present. Kaya
kaya si Congressman Libiste nag-file ng civil suit for damages based on libelous remarks Opo. of Claire Castro. Opo, attorney. Sabi mo nga, umaabot din sa 2.285 million pesos yung filing fees sa kasong damages na isinampakan ni Congressman Leviste. Sa karanasan po Yes, ninyo, because for every million, Opo. the filing fee is around 25,000 unless updated na naman yan ng Supreme Court. So 25,000 for every million. Yan. I-times yun ng 110 million. Yun ang filing fee niya. So sa tingin mo, indikasyon ito na legal strategy to na para pahirapan yung depensa ni Yusek Claire? Well, para mayanig siya. Kasi pag kinailan mo naman siya ng 5 million, parang baka hindi naman siya mayanig. Opo. So talagang sa status ni Congressman Leviste at sa kanyang kakayahan, sa status niya, congressman siya. Kaya niyang i-file for 110 million na damage suit. So, mas madali kasing manalo sa damage suit sa civil case kaysa dun sa libel. O nga po. Kasi dun sa libel, mahirapan, yung meron kasing di ba? Meron kasing ruling na pag ikaw ay public official o ganyan, elected, no? Congressman ka, hindi ka dapat onion skinned. Opo. Pero kung ma-establish naman niya ang malis, mapapanalo niya. Pero mas madali mapanalo ang civil case. Kasi ang standard ng ebidensya na required ay preponderance of evidence lamang. Kumbaga ay makikita mo sa mga sinabi ni Claire Castro at sa mga post niya na paulit-ulit, ganyan. Pero dun sa libel na kriminal na may patong na kulong, kailangan ma-prove niya beyond reasonable doubt yung mali siya. Opo. So totoo po yung sinasabi na mas mataas yung chance na ma-dismiss yung libel case kapag ang nagrereklamo isang public official dahil nga po doon sa doktrina ng freedom of speech at yung public interest. Tsaka hindi sila dapat balat sibuyas, di ba? Gaya niyan, pag nagbatikos ako ng congressman, pailan niya ako ng, di ba, ilang beses ko na yung si Edwin Garjola na yan ng CWS party list, si Martin Romualdez, si Congressman Puno, di ba? Pero, alam din nila, at siguro alam din ng mga abogado nila that this is my freedom of speech. Pag ginabla niyo ako, hahaba ang kwento, di ba? Ayaw nila humaba ang kwento pag ako ang nagsasalita. Alamang ako dyan kasi mas makikinig yung mga tao sa akin kaysa kanila. Yan, kaya yan yung mga nag-aatubili yung mga congressman na yan mag-file ng kasong libel sa mga journalist at mga mga kagaya ko, private citizen, di ba? Pero yung si Marvin Rillo, sample lang, balat sibuyas talaga yun. Inabla si CJ Hero ng libel. Opo. Ba't ka magalit na galit, Marvin Rillo, dahil natalo ka ni Suntay? I-voter ako dyan sa Quezon City. Alam ko naman yung pinanggalingan mo Saan ka ba nanggaling? Di ba? So, itong kay Congressman Leviste at kay Claire Castro, kung itutuloy itong libel talaga, magiging landmark case ito. Bakit? Kasi yung inaabla ni Congressman Leviste ay hindi naman journalist. Hindi rin naman siya private citizen. Public official din siya. Kumbaga, public official, elected official versus a high government official. So, kumbaga, ang expectation ng public kay Claire Castro ay iba kaysa expectation ng freedom of speech ng mga journalist. Kasi kay Claire Castro, dahil siya ay katawan, she's representing the president as spokesperson, pag sinabi niya yun, may bahid na siya ng political color. Kumbaga, may mali siya. Opo. Balikan ko lang yung nabanggit po ninyo, attorney, na ito nga sabi nga ni Yusek Claire, anti-Claire, na possible na haharap po ng large-scale estafa itong si Congressman Leviste. Ano bang mga dapat patunayan ulit bago mo masabing may large-scale estafa po dito? Gawa-gawa niya lang yan. Hindi ko alam kung nag-practice talaga yun si Auntie Claire. Hindi ko talaga alam. Hindi ko narinig yung pangalan niya kasi sa practice. And I practiced for 20 years before I became Commissioner of COA and COMELEC. I was in court almost every day. I was a trial lawyer.
I even have cases that I won in the Supreme Court, di ba? The Anti-Bawsi Act, landmark case. I was the lead counsel there. Maria Rowena Guanzon versus Judge Rufon. It's an ethics case. Itong si Auntie Claire, hindi ko ever narinig yung pangalan niya sa practice. Baka dahil siyempre younger siya sa akin. Pero kahit na younger, nakikita ko naman sila sa husgado, narinig ko sila sa mga events ng mga legal profession, di ba? So, itong mga sinasabi niya, syndicated estafa. Kumbaga, suntok sa buwan yan. Paano yan maging syndicated estafa yung pagbibenta ng share sa isang kumpanya? Hindi naman bawal magbenta ng shares ng isang kumpanya. Ano ba? Kaya nga, negosyo yan eh. Paano yan naging estafa? Sinong inistapa nila? Gobyerno inistapa nila? Parang, pag pinailan pa niya ng syndicated estafa, idadamay niya si Manny Pangilinan? Kasi idadamay niya Meralco? Di dumami na kalaban ni BBM? Di ba? Kaya yung mga sinasabi niya, ano na niya lang, sa nervyos niya ba? Opo, at Sa nervyos ni Auntie Claire, ni Attorney Claire, offensive din siya. So, kaya, kumbaga, haka-haka niya lang yan. Speculation. Opo, attorney. Gawa niya lang. Opo, mayong aga, mayong buntag, si Admar po ito. Attorney, may po ba ito sa ating gobyerno na meron pong isang tagapagsalita, representative ng gobyerno, palace officer ito, tapos may dual entity na isang political vlogger din, meron siyang vlog eh. Tapos sinabi rin niya, binigyan niya ng linaw na yung kanyang pagiging vlogger doon sa kanyang channel mismo ay labas na doon sa kanyang pagiging isang opisyal ng gobyerno, attorney. Kung dalawa pala personality niya, di schizophrenic siya. Ay, alam ko may mga rules ang government offices sa ganyang kataas na ranggo. Ang sweldo niyan, mga 300,000 ha. Taas ng sweldo ni Auntie Claire ha. Kaya takot na takot yan matanggal ni BBM eh. Alam ko may mga rules yan dyan sila eh. Hindi ko alam. Dapat ilabas na Malacanang ang rules nila tungkol dyan. Na bay kung spokesperson ka na, bawal ka na dapat mag-vlog-vlog. Ano ba yun? Hindi ba, pwede ba sabihin niya na, magandang umaga, mga higala. Ako ngayon ito nagsasalita, private person ako ha. Opo. Tapos doon, pag bay doon ka sa Malacanang na ganyan, spokesperson ka naman. Schizophrenic ka. Hindi ba dapat lang sa, kahit ethics lang, ethical lang, kahit nasabihin mo walang rules ba? Hindi ba common sense yan? Na kung tagapagsalita ka ng presidente, huwag ka na magsalita sa personal mo na vlog. Diba? Opo. Dapat ka, dinilit niya na lang yan o sinuspend niya na yung personal vlog niya nung in-appoint siya. Kasi baka yung vlog niya na yan, ginawa niya yan bago siya na-appoint. So, hindi naman ho pwede yun. Kasi sino ngayon paniwalaan natin dito? Pag nagsasalita pala siya for the president, tatawa yung tao. Sasabihin ng tao, ito ba si... Ano bang personality ito ngayon? Si Dr. Jekyll o si Mr. Hyde? Opo, Kaya, kung ako sa Civil Service Commission, i-inquiry din nila yan si Jose Claire. Tingnan mo yung rules ng Civil Service Commission sa ukol sa paggamit ng social media. Meron yan. Nakikita niyo rin po na may impact kung bakit ganito po kababa yung rating ng ating administration na ngayon po. Kasi yung nasa communications, minsan labas na doon sa nagiging pagiging representative niya. Parang sarili ba niyang opinion? Hindi mo na alam kung sariling opinion niya or ine-echo niya yung ang stand ng gobyerno, attorney. Oo. Tsaka yung imbis na sabihin niya lang kung ano yung gustong sabihin ni BBM, anong policy niya, anong bagong project niya dyan, no? Ina-atake niya yung Vice President. Wala naman sa buong mundo ganyan na spokesperson ng presidente o leader ay dinadamay pa yung away politika sa Vice President. Yan ang number one niya talagang kapalpakan. Hindi niya ma-distinguish talaga kung ano yung trabaho niya, na focus lang siya as spokesperson ng presidente o yung trying to please BBM. Yung gusto niyang Star Award siya ni BBM ba? Atakihin niya si Sara. Opo. Binesweldohan natin siya eh. Sinasweldohan siya ng taong bayan para gawin niya yung trabaho niya maayos eh. Hindi naman trabaho ng spokesperson yung mag-atake ka sa Vice President. Buti nga, hindi siya pinapansin ni Sara eh. Hindi naman siya pinapatulan eh. Opo. Ako din naman ang Vice President. Ba't ko naman ito papatulan eh?
mas okay nga eh. Mas lalong bumabagsak yung tingin ng tao kay BBM pag ito ang nakikita sa... Opo, attorney. Maisingit ko lang po. Meron po kasi siyang naging komento doon sa pagsasampa ng reklamo nga nitong si Congressman Leviste. Napatanong siya kung sino raw yung nasa likod nitong pagkakaso sa kanya at nakikita niya na parang may gustong magbusal sa kanyang bibig at sinasabi niyang kumbaga parang sino ang nasa likod na gusto siyang patahimikin po, attorney? At kailangan pa ba ni Congressman Leviste ng tao sa likod magsabi sa kanya na pahilan mo yan? Desisyon niya yan. Nakita niyo naman yung, even if he's only 27 years old, he's very intelligent, he's determined, he's successful in his business and career. Ba't kailangan pa bang sulsulan yan? Na kahit nakatabi niya si Topacio, ito pa, sarili niya yan, ng desisyon. Hindi niya yan I doubt kung pasusulsol yan. Sabi lang yan ni Claire para feeling, ano siya ba? Feeling this is bigger than you think. Parang Opo, may conspiracy ba? Parang para matanggal siya. Ayaw ko nga matanggal yan si Auntie Claire. Kasi si Auntie Claire, entertainment natin yan. Ayaw ko yan siya matanggal. BBM, wag mo yan siya tanggalin kasi everyday nakikita yan ng mga tao, natatawa yung mga tao sa'yo, BBM. Kaya gusto ko, steady lang dyan si Auntie Claire. Pero attorney, nung pinapili siya kung sino yung gusto niya makadebate, kayo raw po ang gusto niya makadebate sa inyo ni Professor Malutikia, attorney. Kasi nasita na siya ni Malo eh. Ako, hindi ko pa siya na bardagulan. Opo, attorney. Gusto niya siguro na curious din yan siya sa akin. Kasi she's a lawyer di ba? Yung mga lawyers, ang tendency din, debate ka sa akin, mag-lawyer ka muna. Kagaya ng isa. Gustong mag-debate sa akin gustong banat-banat sa akin na lawyer na bakla. Oy, maraming kaibigan bakla. Pero itong lawyer na ito, parang hindi naliligo. Gusto niya ako makipag-debate sa akin, pero magdadala daw siya ng bodyguards. Ngayon, si Attorney Claire, gusto niya ako kasi nakikurious siya Di ba? Attorney siya abogado siya So, nakikurious siya kung paano yung tagisan namin ng argumento, di ba? Pero hindi ko na papatulan yan si Attorney Claire kasi inabla na siya ni Congressman Leviste. Opo. Marami na siyang problema ngayon. So, reserve na lang ako, Attorney Claire. I-reserve mo na lang ako. Opo, attorney, panghuling topic ko lang po kasi mag-uumpisa na po ngayong araw or babalik ngayong araw yung investigasyon po ng Senado sa Blue Ribbon po, kaugnay nga po dito sa korupsyon, manumalyang flood control project. Pero pa ba kayong inaasahan na magandang may dudulot na matutukoy na natin kung sino yung mga korap na maaaring mapanagot po, attorney? Nasaan na? Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Kung talagang seryoso si Senator Pinggan na yung reputasyon niya as an independent senator, ngayon kasi yung reputasyon na si Lipe, wala na Ang mga tao nagsasabi si Senator Ping ay pro-BBM na Pero kung gusto niya na talagang mapatunayan na ang Senate Blue Ribbon Committee ay it has balls. Dapat tawagin niya rin si Martin Romualdez at si Sandro. Para matanong naman siya ng mga senador na hindi kakampi ni BBM. Kasi yung ICI, tingnan yung nangyari. Matagal ko na sinabi, inutil yan. Kasi lahat naman ng gawa ni Bongbong Marcos, hindi niya yan gagawin kung wala siyang instruction na isalba na wag idama yung anak niya at saka yung pinsan niya. So, ano nangyari? Nagsiresign na yung lahat ng mga ICI dyan. Kasi after Sandro answered questions there, parang sabi nga ni former Secretary Singson, hindi inasahan ni Sandro na ganun pala kadetalye yung mga tanong sa kanya. Nung ganun na kadetalye yung mga tanong sa kanya, nag-invoke na siya ng kanyang request or right na executive session, hindi na open to the public. Isa pa to Like father, like son, itong Sandro na to kay BBM Talagang tingnan mo kung makaasta, alam mo kung sinong marunong. Pati ako hangkaton niya pa ako
Basa ko no magdebate sa konstitusyon. Kagamay-gamay nga tao, bro. Perte katikalon. Ayan, yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag mo, i-require mo under pain of contempt si Martin Luther King Romualdez at si Sandro. Kasi hindi ako naniniwala. Nagawa lang yun ni Saldico na hindi utos ni Romualdez. Lahat ng gawa ni Saldico as Appropriations Chair, utos ni Martin Luther King Romualdez. Yan ang talagang totoong makapal. Kasi meron pa siyang mga media propaganda ngayon na ang pera daw ng taong bayan na hindi dapat ibulsa. So, excuse me, asawa mo si Eda Romualdez, ginawa mong chair ng accounts ng speaker ka. Ano ba ibig sabihin nun? Kuntsaba ka